Tahimik ang baryo tuwing alas 12. Tanging tikatik ng ulan at huni ng palaka ang maririnig. Sa loob ng lumang bahay, nagmamatsyag si Mang Lando habang binabantayan ang anak niyang may lagnat. Biglang tumahol ng sabay-sabay ang mga aso. Tila kinakalabog ang kanilang mga dibdib sa takot. Sa sumunod na saglit, may marahang yabag sa bubong. Parang may sumasayaw, mabigat, pero magaan ang galaw na hindi maipaliwanag. Napalunok si Mang Lando, naalala ang babala ng matatanda. Huwag titingala kapag may naririnig sa bubong, huwag magpakita ng takot. Lumamig ang hangin, sumingaw ang amoy ng bulok na karne na dala ng hangin. May sumilip na anino sa bintana, mahaba ang mga kuko, mapupula ang mga mata, at putol ang katawan mula bewang. Bumagsak ang kalahating katawan sa harap ng kanilang pintuan, dilay humahaba, mga ngipin ay tila pansudsod ng buto. Mabilis itong gumapang, hinabol ang amoy ng may sakit. Sinubukan ni Mang Lando isara ang pinto, pero napunit ang kahoy, dumaloy ang dugo sa sahig. Sa huling sandali, nakita niya ang ngiti nitong nilalang, tuyot, gutom, at sabik sa laman. Sa baryong ito, tuwing gabi ng bagyo, hindi lang ulan ang bumabagsak mula sa langit.